shall come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow unto it. Verse 2, and many nations shall come, and say, Come, and let us go up to the mountain of the Lord, and to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Verse 3, and he shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall take their war anymore. Verse 4, last verse. But they shall sit every man under his vine and under his fig tree, and none shall make them afraid, for the mouth of the Lord of hosts has spoken it. Pwede mo na pumaupo at maupo na po kayo. So nais ko bahagi po sa inyo this morning ang isang quotation po from George Washington. According to George Washington, it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. It is impossible to rightly govern the world or the nations without God and the Bible. Ito po yung sinabi po ni George Washington. Alam niyo po, si George Washington po ay naniniwala, believe that God's word shapes the character. Kaya nga po ito kung binasa ko po sa inyo, ito po yung Bible verse, isa sa mga Bible verse po ni George Washington. Sapagkat siya po naniniwala na ang salita ng Diyos ang babago sa ating buhay. Ito po yung mag-warn, ito po yung mga mag-develop sa ating character. The Bible guides leaders. Ito po yung paniniwala po ni George Washington and nations. Kung wala ang Diyos, kung wala ang salita ng Diyos, mahihirapan po ang isang bansa na magtagumpay. Tingnan po ninyo ang Amerika. Di ba ang Amerika isang masagana na bansa na talagang maunlad na bansa ang Amerika. Sapagkat ang Amerika po ay nagkaroon po ng isang tunay na godly leader. So sa ating pong panahon, kailangan po natin ng isang tunay na godly leader. At si George Washington ay nagsasabi, moral order cannot last without God's truth. So ang tao maaaring nakakagawa po ng kabutihan. Pero kung wala ang Diyos sa kanyang buhay, kung wala ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, maaaring siyang mapagod sa paggawa ng mabuti. At si George Washington ay nagsabi, a nation may have laws. Lahat ng bansa may batas. Pero ang tanong, ang batas ba ngayon ng tao ay ayon sa batas ng Diyos? Sapagkat nakikita ko po sa ating panahon ngayon, ang batas ng tao ay hindi na ayon sa batas ng Diyos. Maaaring iba, ayon pa sa batas ng Diyos. Pero yung ibang batas ay hindi na po ayon sa batas ng Diyos. Sapagkat sa ating panahon ngayon, isinusulong ang divorce. Ang divorce pa ay utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang pinapagsama ng Diyos sa salita ng Diyos ay talagang hindi dapat pinaghihiwalay ng tao. And then, but without God's word, it will lose its moral foundation. So sa ating pong panahon, kailangan po natin ng tunay na godly leader. Sino ba yung tunay na mga Diyos? Makikita natin minsan sa kanilang mga tarpuli at silang pinag-encourage na ako yung iboto nyo sapagkat isa akong mga Diyos, mga bayan, mga tao, mga kalikasan. Pero mga Diyos pa, yung taong lagi na lamang lasing. Mga Diyos ba yun? Mga Diyos ba ang tao na pag-ising sa umaga, manok na wala ang tawa? Sino? Mga Diyos ba yun? Buti pa manok, may vitamins. Ang asawa at anak walang vitamins. Tama po ba? So mga Diyos ba yung laging nasa warehouse? Mga Diyos ba ang nagsusugal? Mga Diyos ba ang nagmumura? Mga Diyos ba ang hindi lamang isa, kundi dalawa, tatlo ang asawa? Sino ba ang tunay ng mga Diyos? So meron po dito sa ating bansa, sa Pilipinas, na isang bayan na hindi pinahihintulutan ang sugal.
na meron po dito sa ating bansa na talagang hindi pinahintulutan ang kasino. Doon po sa bayan ngayon ay wala pong kasino. Sapagkat ang po susugal ay hindi po sa Diyos. So, ngayon po pag-aralin po natin, sino ba ang tunay na mga Diyos? So, dito po sa ating pong binasa, sabi po ng verse 2, "And many nations shall come and say, Come and let us go up to the mountain of the Lord and to the house of the God of Jacob." So, ang mga Diyos po, encourage people to worship God. So, yun po ang mga Diyos. Ang mga Diyos ay matatagpuan sa bahay-sambahan tuwing araw ng linggo. Mga Diyos pa yung lagi na lang nasa mall. Linggo-linggo ay nasa mall. So, hindi naman po bawal pupunta ng mall. Hindi naman po pinagbawal ng Diyos. Pero sana ang linggo ay ating nilalaan sa Diyos. Diba? Pwede mo pumunta ng mall after ng service or after ng pagsamba. So yun po. So encourage people to worship God. And then sabi pa rin po dito sa verse 2. So establish Bible education program nationwide. Yun po ang mga Diyos. Sa bansang Israel po, ipinag-utos po ni King Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat, siya po yung second righteous or second godly leader ng Israel. Second godly king ng Israel. Sa Israel po, hindi po lahat ng naging hari ay mga Diyos. So si King Jehoshaphat, siya po ay godly leader. Ipinag-utos, ipinatupad na magkaroon ng Bible education program nationwide. Sana dito sa amin po, sa bawat school, magkaroon ng subject about the Bible. Sana sa bawat school ay may turo ang salita ng Diyos. Kahit sana sa mga government agency mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana lahat po tayo ay nagbabasa ng Bible. Sana pagkagising sa umaga nagbabasa ng Bible at nag-pray. So establish Bible education program, and then last, embrace God's commandment. Talagang niyayakap, iniibig, inamakan ang mga utos ng Diyos. Si King David, isa po sa hari, pangalawang hari ng Israel. Nasabi po ni King David sa Psalms chapter 40 verse 8, "I delight to do thy will, O my God, yet thy law is within my heart." So nandun po yung kagalakan ni King David na sumunod gawin ang mga utos ng Diyos. Yun po ang mga Diyos. Pero ngayon po sa ating panahon ngayon, kung alin ang kasalanan, yun ang normal. Ang magbasa ng Bible para mag-awkward nakakahiya. Ang sumamba ngayon para mag-kinakahiya ang pagpunta sa bahay-sambahan. Di ba? Ang mag-pray ngayon, itinakahiya. Mas tuwan-tuwa sila na ang hawak nila ay bote ng alak. Tuwan-tuwa sila na mayroon silang sikarilyong mga ninigit. Di ba? Tuwan-tuwa sila na sila nag-beaver house. Tuwan-tuwa sila na sila ay nagsusugalan. So hindi po yun ang magiging mga Diyos. To God be the glory, tayo po ay tumayo para sa panalangin. Tayo po yung po, hindi tayo yung panalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong banal na salita na nahayag ngayon. Tunay po ang sinabi po ni George Washington na we cannot try to govern the world without God and the Bible. Marami na bumuno sa aming panahon ngayon. Pero ang tanong, sila ba'y matuwi na nanunungkulan sa bansang ito? Mahirap talaga, hindi talaga magiging matuwi kung wala ang Diyos at ang salita ng buong Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na hindi po banal na salita tumingo sa puso at isipan ng bawat isa. Na kami po lahat magkaroon ng desire na maging maka-Diyos, makakalapit sa iyo, maging close sa iyo. Nawa, katulad ni King David, maging kagalakan namin na sundin ang iyong mga utos. Salamat po at dalangin ko po na patuloy mo kong paunahan sina Mayor Ellery Garjola Silva at ang kanya po Vice na si Vice Mayor Ellery Garjola at ang mga nanunungkulan po dito, paunahan mo po magkaisa, magtulungan, magmahalan at kung meron pong mga kunting alitan, I pray na magpatawanan po sila. Alisin sa puso ang galit, maghari ang iyong pag-ibig po sa
Dadalangin ko po na patuloy na umunlad ang bansa ito at ang bayan ito. At dadalangin ko po na patuloy na maghari po dito ang kapayapaan. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito